continuously on #MainGoals. Sa Amaze, Butterfly at Flower Garden, nag-work ang besties. Yung mga bulaklak po ba dito pinapalitan nila kada season? Opo. Kasi pag winter po dito, di ba yung mga snow, nako-cover nila yung mga bulaklak. Wow! Ay, ganun yun? Okay, let's have some fun. Grabe yung besties! Talagang summer is forever! Yes! Excited ka na ba? First air na ako. Pakita mo nga sa kanila. Actually, swimming ako dun, no? Pinagandaan ko talaga to. Talagang pinagandaan mo. Bonggang-bongga. Ano to? Ano ba dumi? Oo, dumi. Kuweba. Ikaw! Okay naman ako. I love it! Diba? Nakarash, tara na, dali. Ay, naman. Ang dumi. Hindi kayo nag-ocular. Kasi nga, summer is forever, kaya namin malinis. So, pinaghandaan ko pa naman itong outfit ko, bestie. Ang dumi. Dumi rin, ha? Ang dumi ng pool. Top partner. It's a tie. Ay, amadami rin to, ha? Teka lang, kaya ako na nag-adjust eh. Pinadyan mo rin pala kayo. Nakakahiya naman. Hello, mga ka-main goals. Tuloy-tuloy pa rin ang ating outdoor work goals. And today, dahil summer is forever. Yes! And summer job ang hinahanap natin. Eto na. Kita-kita nyo naman gagawin natin ngayon. Maglilinis tayo ng swimming pool. Wait, saan tayo mag-swimming? So, bestie, Hindi. useless na itong outfit ko. Pwede naman. Pwede mo namang i-aura yun habang naglilinis. Diba? Wait lang, may langga. Ano yun? I-aura mo na lang, mama. O, sige na nga. Nailalaman ko na to. Parang doon. Magtutulong sa atin. Doon. Parang doon eh. Kuya! Hello po. Hello, Kuya. O, ayan, makakasama natin si Kuya Roland, ang head maintenance dito sa pool and lifeguard din dito sa rave bar. So, alamin natin kung paano yung proseso ng paglilinis ng pool. Kuya Roland, excited kami na maligo dito. Pero naabutan namin na ang daming kalat. Ba't ganon? Mag-explain ka muna. Ipanawalag mo sa amin lahat. So. Ano ba proseso ng paglilinis? Hindi naman maiiwasan yan eh. Opo. Ang usually naman po, everyday talaga kami naglilinis ng aming swimming pool dito sa Rave Water Park. Ini-scoop po namin dahon, binabacuum, then naglalagay po kami ng chemicals for the treatment of water. Ay, may treatment? Totoo. May mga ito ba? Brazilian blowout? Ay, hindi ba? Ano ba mga treatment? Diamond peel. Hindi rin. Ang bag, ang pressure. Ano? Sunrocks. Charot lang. O, natawa. Hindi, alam ko lang talaga yung mga chlorine, gano'n. Chlorine. Oh, yung chlorine, diba? Ano ba yung ibang treatment bukod sa chlorine? Kung kailangan po talaga ng chemical ng ibang other chemical, halimbawa, let's say na malumot po yung tubig, kailangan nag-a-apply po kami ng copper sulfate. Tapos pang-maintain balance po ng tubig is dry acid naman para ma-maintain natin na clear ang tubig. Tuwing kailan nyo po yun ilalagay? Mostly ma'am, kung kailangan lang talaga. Kung kailangan lang talaga ng tubig. Kasi hindi po kami naglalagay ng basta-basta ng chemical kung makakaan sa balat ng tao. Paano nyo naman nalilinis? Kasi syempre, kiddie pool ito. Hindi may iwasan na merong mga i-relieve nila ang sarili nila dito sa pool. True. Yun, paano nyo nalalaman? Titikman nyo ba? Titikman nyo ba kung maalat-alat? Hindi po. Meron po kaming ginagamit na test kit. Sa test kit po, kailangan, doon namin malalaman kung ano yung kailangan ng tubig na pan-treat. Kung chlorine ba, dry acid ba, o copper sulfate. Usually, ma'am, talagang nagpapalit ng tubig. Opo. Weekly po yan, every week. Every week. Pinapalitan po sa ganito kaliit. Usually, yung malalim na swimming pool, hindi po namin pinapalitan ng tubig yun. Kasi sa dami po ng tubig na makukonsume nun is parang nag-aaksaya na tayo ng tubig. Ngayon, tinitreatment lang po talaga namin yun. Na hanggang sa makuha namin yung ratio ng water na safe na sa lahat ng ano. Ano po yung mga equipment na kailangan sa paglilinis ng pool? Kailangan po natin dyan yung vacuum head, yung motor pump, tapos yung lip scooper. Yun lang po. Yun na, Opo. para malinis na siya. Opo.
Grabe rin mag-maintain ng pool ha. Kaya sa bahay, di ba parang hirap din magka-pool? Correct. Actually, kaya hindi ako nagpalagay ng pool sa bahay kasi mahirap daw yung maintenance talaga. So what more sa mga resorts, di ba? Opo. Mag-resort na lang. Correct. Magdagat na lang. Anong mga requirements para makapag-swimming dito sa Rave Park? Mahigpit po kami nag-i-implement ng aming house rules. Kailangan po talaga namin naka-proper swimming attire. Kasi tumutulong po kasi yung attire ng tao kung para ma-maintain natin yung tubig, hindi maging masyadong marumi. May entrance po ba dito, no? Sa entrance fee po, kailangan po ng 100 pesos po pag Pasigueño nyo. Pag non-Pasig po is 150 pesos. Pwede na yun, mura na Tapos yun, access yun sa buong park or may separate fee for the pool access? Hindi po, for ano lang po yun ma'am, for water park lang po. Water park. Kuya, gusto kasi namin tumulong sa paglilinis ng pool sa inyo. Para magumaan-gaan yung trabaho. Yes! Pwede naman po ma'am. Papahintulutan niyo ba kami? Oo naman po. Talaga? Sige, paano ba kami magsisimula? Guide Okay na niyo itong kami. attire namin. Okay na po. Oo naman po. Kahit ito, Yes. proper attire. Okay na po. Kaya, naman. Proper cleaning attire. Oo, swimming. Sige, pwede na yan. Saan tayo, Kuya Roland? Saan tayo magsisimula? Doon na lang po tayo mag Doon! Nagbabalik din tayo. Ayun. Bongga. Kaya naman natin. Madali lang ito din. Kaya, ito summer. Yeah. Yan. Yeah. Ang dami dito sa area na to. True. Kuya Roland, ano nga unang step sa paglilinis ng pool? Gagamitin natin yung lip scooper para makuha natin yung mga nakalutang na dahon. Ito parang kaya. Ito yung sa mga pelikula lang nakapanood ko. Correct. Pang-relax lang ito. Oo. Let's go. Ano ko yun? Ano? Ako. Cotton lips. Ako na to. Oo. Mabigat ba, Kuya? Mabigat mo ba? Magaan lang po. Magaan? So ano to, kuya? Ito naman po yung tinatawag namin na vacuum. Vacuum. Sila ng tubig. Opo. Yung para yung mga tumining na dumi, buhangin sa ilalim ng tubig. Nakukuha. Ito yung hihigop. Pero since vacuum siya, hindi ba nahihigop din yung tubig? Nahihigop din po, pero padadaanin po natin sila sa filtration para mapipilter natin yung tubig. Tapos tinatanggal natin yung dumi, kumbaga masasala, babalik natin yung tubig, malinis na. Binabalik. At least na-feel. O basta gawin na natin, tulungan na natin si Kuya Yes. para malinis na natin itong buong pool dito sa Rave Park. At napag-swimming Yes. tayo. Kuya, wag ka mag-alala. Kuya, i-on na namin to para makapaglinis na kami, okay? Yung Okay lang vacuum. ba? Hi. Bawal yan ah! Oo! Hi! Ano ba yan? Hi! Laro ng ganyan. Mga besties! Ano ba? Ano bang gagawin pag yung mga emergency na mga ganyan? Alam mo, kailangan nating alamin eh. Oo. Si Kuya Roland. Hanapin natin si Kuya Roland. Si Roland? Lifeguard siya dito. Totoo. Magpaturo tayo para alam natin kung paano gagawin. Kung may mga sumusubay na ganyan. Nasaan na si Kuya Roland? Paturo tayo. Kuya Roland! Kay Roland! Kuya Roland! Sandali lang. Teka dito. Mga besties. Kuya Roland. Oh my gosh, besties! Ay, Kuya Roland, hinahanap ka namin. Oo nga. Kasi meron kami i-report sa'yo. Ito mga batang nandito. Ay, naglalakuhan. Talaga sa ulo. Naglalaro. Masyado naglalaro. Kung okay lang naman, hindi naman po yata nakakabala o nakakadisgrasya ng ibang tao. Hindi nakakaabala eh. Nakakaabala eh. Grabe. Hindi kasi kanina medyo wild yung paglalaro nila. Kami naman, natatakot lang kami para sa safety nila, di ba? Ano ba yung mga dapat tandaan ng mga bumibisita dito para maiwasan yung mga aksidente? For safety ba? Correct. Usually naman po, ang pinagbabawalan namin ng mga tao, mga customer, kagaya ng, halimbawa, sobrang paglalaro, fancy diving, kasi baka madisgrasya, madisgrasya, masugatan sila sa ulo. Ganon. Tapos yung mga naglalaro na nakaka-perwisyo ng nakakasakit ba ng ibang customer. Yan. Pinagbabawal talaga namin yun. Sinasaway talaga namin sila. Ano bang mga duties ng isang lifeguard, Kuya Roland?
talagang more concerned kami kasi syempre, yan ang pinakamahirap na pinakamahirap na pwesto namin as lifeguard na kasi isang pag-aamalin mo lang within 3 minutes pwede kang makapatay ng bata. Mamamatay na yung bata. Kaya yun doon kami focus talaga sa pagla-lifeguard. Tsaka talagang tinitingnan namin mabuti lahat ng Ang hirap ng talaga pag bata, di ba? Tapos ang daming bata minsan sa pool. So hindi mo alam sinong titignan mo, sinong unahin mo, di ba? Kaya kailangan medyo mabilis din yung mata mo. At saka tinatandaan mo halimbawa yung pwedeng possible na bata na eto sa height na ito. Pag bumaba to ng hagdan, lubog to. Parang mga ganon. So parang ina-assess nyo rin talaga bago sila. Meron na agad kaming assessment sa isip namin ay lulubog to. Hirap pala ng trabaho. May nasagip na po ba kayo dito nalulunod? Meron na po. Marami na. Pero ito ang madalas kasi na nangyayari sa tubig. Yung nagka-cramps ka, yung pulikat ka. Ano ba yung mga dapat gawin para hindi mo ma-experience? Ang cause lang naman po kasi ma'am ng pamumuligat yung hindi mo lifestyle na ginagawa. Kagaya niyan, swimming. Kailangan bago ka kasi mag-swimming, kailangan mo na mag-stretching. Kailangan i-stretch mo muna yung mga muscle mo kasi hindi siya sanay na nandun siya sa ilalim ng tubig tapos nape-pressure siya. So, bakit kayo nag-stay, Kuya? Bakit kayo nag-stay, Kuya Roland, sa trabaho? Masaya. Kagaya nga pinasabi, masaya rin para sa aking trabaho na to. Ano po yung fulfillment na nararamdaman nyo sa trabaho na ito? Para mag-stay po kayo ng 4 years. Yung nakakatulong talaga ako sa parang napakasarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka sa kapwa. Nakakasagip. Tsaka para ikaw ang savior. Tsaka hindi lang, hero yun. Hero. Totoo. Paano pa kapag may nalulunod, Kuya, pwede mo bang i-demonstrate sa amin? Kasi susubukan namin na gawin yung trabaho ngayong araw. Pero hindi namin sure kung magagawa namin. So, pwede naman po. Kasi syempre dapat marunong ka talaga pag ginawa mo ito. Yung mouth-to-mouth. Case-to-case basis kasi ang pagsagip ng nalulunod halimbawa makakapagsagip ka naman ng nalulunod nang hindi ka naman marunong lumangoy. Basta nakikita mo lang at maagap yung pag-iisip mo. correct. May katabi halimbawa, may nalulunod na bata, may katabi naman na mas malapit sa'yo kaysa doon sa nalulunod. Hindi mo na kailangan lumusong pa sa tubig, ipadampot mo na para ma-save mo. Kasi kung lulusong ka sa tubig at di ka naman marunong lumangoy, baka pati ikaw, kailangan ka na rin sagipin. Correct. Parang presence of mind at huwag masyadong mag-panic. Correct. Sa mga ganung pagkakataon. Kung ano yung pinakaunang pwedeng gawin para ma-save yung tao. Igawin mo na. Safety first talaga, yun ang talagang kailangan iisipin. Turo mo na lang sa amin kung ano yung mga pwede namin gawin para meron kaming idea. Kung sakaling, sana hindi naman mangyari. Just Pero in the case of future emergency. Yes. Sige po. Ayan, ipapakita na ngayon ni Kuya Roland kung paano ba sumagip just in case merong nalulunod o nangangailangan ng tulong sa tubig. Ganun. Sa babo. Huwag ka malikot, bigtas ka. Ako na. Okay ka lang? Kamusta pakiramdam mo? So dito pala, baba, tapos sabay Dito. ganun. Ginatulog. Teka lang, besis! Sa kilikili. May Pakikilig. Oo, may pakiganyan. Nakaganyan. Tapos, ganda Kuya. Unang muna kukunin yung kamay niya, tapos i-wrap around mo sa under sa neck niya para makatingala yung nalulunod na. So, dito na. Tama? Sa ilalim. Ay, tama ba? Ganyan. Dito, yan. Kailangan hawak mo yung braso niya. Braso. Paano? Dito? Di ba hahawakan mo, tapos iigot mo gano'n sa kanya. Ito. I-wrap around mo. Ganoon. Yan, ganyan. Para yung braso mo rin nakaalalay na sa ilalim ng baba niya. Ganyan. Tapos, Tapos hihilahin mo na siya pupunta. kang kikilos Lalawin na kayo pupunta rito sa tabi. Tabi. Sa parang. Kuya Roland, paano naman kapag pinulikat? Yes. Oo nga. Madalas yan. Pinikat. Ano nangyari? Ayaw mo mahon? Hawak natin naman. Ay! Alagyan natin ng pressure yung muscle na pinupuligat, kung aling binti yung pinupuligat. Para ma-relax siya. Mga 2 to 3 minutes, okay na to. Pressure tapos Kailangan maka-relax lang yung muscle na kung alin yung nagka-cramp. sakit yan. Super. Ito mo mukha nasasaktan talaga siya. Oo, umiyak siya. Baka kailangan niya ng mouth-to-mouth. Okay na.
Ayun. Okay. Iahon lang din naman pala sa tubig. Tapos, apply ng pressure. Yung muscle. Gaganon. At least gaganon yung tubig. Kuya Roland, maraming salamat sa mga itinuro mo sa amin. At talagang lagi namin tatandaan yan. And I'm sure nakatulong din yan sa mga ka-main goals natin. Yung mga impormasyon na binigay mo sa amin ngayon. Thank you, Kuya Roland. You're welcome po. Sige po. Back on duty naman po ako sa loob. Ay! Duty na kayo, dun sa kabilang pool. Yes po. Sige, ingat kayo ha. Sana hindi nyo kailangan gawin dun yung pinakita nyo sa amin ngayon. Sige po, sige po. Salamat kay Roland. Ingat. Ikaw mo ready ka na, parang naiaura mo na yan. Pakita mo na yan, sayang naman yan. Oh. Hindi ako mag-swim pag di kayo mag-swim. Yan, huwag magdadive! Mga bestie, bagay sa mga trabaho outdoor. Gaya natin, di ba? Totoo. Or sa mga taong gusto lang i-enjoy ang sun at in danger na masobrahan, di ba? Correct. Kaya mga ka-hashtag Mingos, ito ang hashtag Mingos pa Cool Tools. Check it out! Ito na ang ating inuming hack. Wow! Di ba ito yung tinatawag na? Instant palamig. Ang mga kailangan ito, syempre, paper towel. Ito ang magic ingredient. Magic materials sa ating hack na ito. At syempre naman, yung mga inumin natin na may mga flavor. Yeah, bottled drink, di ba? Kahit Bottled tubig lang drink. kung ano man. Syempre, water. Di ba? Syempre lagayan. O, lagayan. Totoo. So, ano ba, lagyan natin tubig to. Okay. Yan. Una guys, mag-lagay tayo ng tubig. Konti lang naman. Tapos, Ilalagay syempre, natin. ang ating magic material, ang paper towel. Babasain natin. Ibababad natin. Ibababat natin dito, like this. At i-roll. Ibabalot natin ito sa ating bottled drink. Lalamig na siya. At pag nabalot na natin, ilalagay natin sa freezer. Ito na ang finished product, di ba? So, hack ito para mabilis mapalamig ang ating inumin. Di ba? Kaya, perfect sa summer siya, chami, di ba? Oo, ayan. O, tapos, tignan nyo talagang malamig talaga. O, pwede mo inumin. Inumin lang sa skin, sa leeg. Oo, inumin. Kung kayo naman ay lalabas at gusto nyo pampalamig sa inyong balat, aba, ang next tools natin ngayon ay ito ang tinatawag na DIY Ice Pack. Yes, pwede rin ito pang emergencies, di ba? Para makatipid tayo sa mga yelong, ilalagay natin sa ice pack. Diba? Correct. Pwede rin ito ilagay sa ating insulated bag at cooler, di ba? Para palit na sa ice pack. Diba? Correct. So, ito na, gawin niya natin. Ito lang naman yung ating mga tools. Yes, kailangan natin siya, of course, ng sponge. Sponge. Ayan. Siyempre, ziplock, Yes. water, siyempre, at freezer. Correct. So, ito na. Meron na tayong water. So, ilalagay natin ang ating mga sponges. Sponge. Dapat kailangan puno yung water dito. Yan. Kailangan punong-puno. True. Huwag yung pipigaan, guys, ha? Kasi importante dito ang tubig sa loob ng sponge. Para maging ice siya sa Correct. freezer. Yan. At Since lalo. puno na, lagyan na natin dito. Of course. Siyempre, ilalak natin. Oo. At ilalagay sa ating Freezer. freezer. Ayan. Ayan. Ito na siya. Yes! Ayan, di ba? Ang Ang lamig! Ang lamig! At pwede natin ilagay sa ating mga cooler Ayan! Perfect. at sa ating mga, kung insulated bag, gusto kasi yan eh, pero ito Oo. cooler. Ayan. Pamalit Diba? sa ating mga ice pack. Napaka-perfect, di ba? Lalo na sa ngayong mainit na summer. Ayun ang mga best. Yes. Subukan na natin yung konting madalas natin nakikita sa kalsada ng mga trabaho. Kayo, anong mga takeaways nyo? Anong mga na-realize nyo? At ano yung pinakatumatak muna sa inyo? Ako kay Nanay Sadi talaga. As in, biro mo tagal na niyang sweeper dito sa Rave Park. Nare-realize ko na, tingnan mo, hanggang tumanda siya, napagtapos na yung mga anak niya sa pag-aaral. Correct. Tsaka, wala naman yan sa kung anong klaseng trabaho meron kayo. Ang importante, minamahal mo yung trabaho mo at sinasapuso mo talaga lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo. Diba? At saka, syempre, yung mga taong nga din na sabi nga ni Nanay na nagkakalat, utang na loob po, ilagay naman po natin siya sa tamang basurahan para naman makatulong po tayo sa lugar na pinagpipiknikan natin, pinupuntahan natin para iwas na rin po sa dagdag ng trabaho nila.
Di ba? Appreciation na rin yun nila nanay. Ganun. Tama, alam mo, ako muna, ikaw na mag-close. Bumalong ng iba. Hindi, dagdag ko lang dun sa sinabi ni Chichi kasi isa din yun sa mga pinakatumatak sa mga ginawa natin at sa mga nakausap natin. Si Nanay Sadi nga, na yung dedikasyon niya and yung pagmamahal niya sa trabaho niya. Kasi 18 years na siya nga street sweeper dito sa Rave Park. Pero alam mo yun, parang araw-araw niyang pinipili yung trabaho na yun. Na kahit na meron namang ibang option, yun pa rin. Kasi nga mahal niya yung trabaho niya. And syempre, marangal. Marangal yung trabaho ni Nanay. And through that, she's making ends meet na rin naman. She's able to make ends meet. So parang walang mali doon. And tulad din ng sabi mo, na sana gawin natin yung part natin by simply just following the rules of the park. Yung simpleng ganung bagay lang na napakalaking tulong na sa kanila noon, malaking bagay na sa kanila. Kasi ang hirap araw-araw mo ginagawa. Alam mo yung literal na makalat talaga yung trabaho nila. Pero like I said, araw-araw pinipili nila yung trabaho nila. Yes. Alam mo, ako naman ang natutunan ko sa kanila lahat, common denominator na parang, oo, mahirap yung trabaho, di ba? Everyday, ilang taon na sila sa trabaho. Pero ang lahat sila, ang tumatak sa akin, is lahat sila masaya. Correct. Sa ginagawa nila. So, parang sa akin ang lesson, kung masaya ka sa ginagawa mo, kahit gaano pa to kahirap, kahit hindi ganun kalaki yung sahod, kahit konti rin nakuha mo, kung masaya ka, ipagpatuloy. Masaya ka, magagawa mo siya ng maayos at marangal, gaya nga ng mga sinabi. Yun lang naman yung sa akin. Kung masaya ka, hindi ka maghahanap ng iba. Kasi kontento ka dun eh. Tulad ni Ate Sadi, napagtapos niya yung mga anak niya and yung mga iba pa nating nakausap. And doon naman sa kay Mama Fe, sa Butterfly Garden. Parang ang dami rin niyang lessons na natuto sa atin na maging mindful sa lahat, hindi lang sa mga tao, sa mga lugar na pupuntahan, pati na rin doon sa mga hayop na makikita mo, di ba? So, kasi hindi lang naman tayo ang naninirahan dito. Kailangan din natin isipin yung mga iba. Yung mga ibang naninirahan dito sa mundong ito. And yung importansya ng mga halaman na kailangan din natin pangalagaan talaga. Tsaka nakakatawa dyan sa Rave Park na parang isang community ng workers. Correct. Iba-iba silang mga department. Diba? Butterfly, botanica, sa flowers, sa pool. Correct. Nandito na lahat. Oo, diba? Nandito na lahat. And lahat sila talaga masaya sa ginagawa nila. Diba? Kaya, ang bongga. Kaya dapat mahalin din natin yung ginagawa natin para mapatagal pa kung ano yung meron tayong trabaho, kung ano pa yung gusto natin doon. Diba? Ikaw ba, mahal mo ba yung ginagawa mo? Mahal na mahal. Importante yan. Kasi ang hirap naman na hindi mo ginagawa yung isang bagay na gusto mo, di ba? Parang dinadrag mo yung sarili sa trabaho. Pero sa mga nakausap namin, wala kaming naramdaman na ganun sa kanila. Kahit na literal, nasa initan, umaraw, umulan, talagang they will show up every day. So yun yung nakakamangha. Very humbling. Tsaka lahat tayo pantay-pantay. Kahit anong trabaho pa ito, di ba? Kasi minsan, nilulockdown natin, kakalat ako, may tigainis naman dyan. Oo, wag ganon. Hindi, kasi kumbaga, kung trabaho mo ganito, trabaho niya ganyan, trabaho pa rin yun. Lahat tayo nag-work. Kung mas nag-earn ka ng malaki, mas nag-earn siya ng mas maliit, pare-pareho din yun. Trabaho. Trabaho is trabaho. Di ba? Yun. At the end of the day, kailangan natin maging responsible citizens. Kasi meron tayong iba't ibang ambag sa mundong to. Yes. So, bongga na nun. Ang bongga ikaw ang ambag mo. Oh, syempre. Bukod sa pagkakambing. Wala. Hindi, malaki ang ambag ni Chichi kasi nakakapagpasaya siya ng mga tao, di ba? Oo. Goat. Ganon. Greatest. All time. So, ayun na nga mga kamingos. Ang dami nating kwentong narinig. Iba't ibang trabaho na rin yung nalaman natin. Pero bukas, ito naman yung papasukin naman natin yung madalas na kahiligan ng mga kabataan. Oh my gosh, party? Hindi. Kaya ito? Iko? Hindi tapos na tayo dun eh. Doon naman tayo sa pagkain. Yung hilig ng mga bata, mga cotton candy, dirty ice cream. I'm sure na pagdaanan nyo rin yan. Totoo. Actually, hanggang ngayon. So, abangan nyo yan dahil sa mga susunod na araw, mga sweets ulit tayo! At mga tips pang beat ng summer heat. Siyempre, dito lang yan sa #Mingles! Sorbetes, cotton candy at scramble. Yan ang tatrabahuhin namin bukas dito lang sa #Mingles. Meron talaga dito eh. Talaga mas maganda na experience yun na hawak nyo yung ice cream. Kasi diba dati parang ako lang. Mas maganda, may participation din kayo. Oh, suki. Kayo na naman. Ano gusto niyo? 20 po. Parang, Alam niyo, masarap yung cotton candy ko. Potong? Cotton candy. okay, bili na kayo ice scramble. May libre